Ano ba yung mga examples ng serious misconduct na pwedeng gawing basehan para tanggalin ang isang empleyado sa kanyang posisyon o sa kanyang trabaho? Yun pong pag-aaway sa loob ng premises ng kumpanya ay pasok po sa serious misconduct at pwede po kayong tanggalin validly na employer. Actual case po ito na inilabas ng Korte Suprema noong April 2010 kung saan yung kanyang desisyon ay yung pag-aaway ng dalawang empleyado sa loob ng kumpanya o sa company premises ay just cause para tanggalin si empleyado sa trabaho. Okay. Ngayon yung pagsasabi naman ng bastos, nakakainsulto o mapanakit na mga yung obscene, insulting, and offensive words laban sa iyong supervisor or sa iyong manager, okay, ay pwedeng maging just cause ng iyong termination. Serious misconduct po ito ayon sa desisyon na inilabas ng Korte Suprema sa isang actual case noong 1998. Yun pong pamimeke ng daily time records ay isa rin pong serious misconduct at just cause para tanggalin ang isang empleyado mula sa kanyang trabaho base sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema noong 2001. So actual case din ito. Kabilang din sa serious misconduct yung paggamit ng machinery, equipment, or property ng iyong employer and mga tauhan ng iyong employer para sa personal na negosyo ng empleyado. Okay? So, serious misconduct din po ito. Pwede kayong matanggal sa inyong trabaho. And actual case po ito na nangyari, na desisyon na nito ng Korte. So, yung mga nabanggit ko po ay ilan lamang sa mga halimbawa o instances ng serious misconduct base sa mga actual cases na desisyonan na ng Korte Suprema in the past. Pero hindi po limited doon yung mga just causes of termination ayon sa serious misconduct. Okay? Bastang tatandaan ninyo yung 4 na requisites para maging valid yung termination based on serious misconduct. Dapat may misconduct, grave and aggravated yung character ng misconduct, hindi siya simple misconduct lang, may kinalaman sa performance ng trabaho o employee's duty. Okay? And